Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentohan na po tayo. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong banat at pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon dito pong nakarang araw na talagang pinagre-resign niya po itong si Congressman Luistro at dapat pa raw po itong madisbar dahil po sa mga pinagagawa po ito nung nakaraan na malalaman po natin kung ano po pinagagawa ni Luistro at dapat siyang mag-resign at dapat din daw pong madisbar. Ang tanong po natin, sana po pangunahan nyo Atty. Rowena Guanzon ang mga bagay na sinasabi nyo na dapat ito ay madisbar. Pangunahan nyo po at kayo po ay may kakayahan dahil isa rin po kayo abogado. Hindi po ba? Umpisahan na po natin yung sinasabi ni Atty. Guanzon. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro Martin, pro Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw fiscal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo madisbar kung Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her Congresswoman reputation. Luistro! Make my day. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Yan po, House Committee on Justice. Una-una, hindi na fair. Tao daw po yan ni Tambaluslos. At grabe po ang pamumulitika niyan sa Vice President. At sila po ang mag-i-impeach sa Vice President. Mga bayan, ito pong klase ng politiko na sinasabi po ni Atty. Guanzon na dapat pong mag-resign at dapat po itong madisbar, mga kababayan. At grabe rin po ang insertion niyan at mga allocable. At grabe rin po ang issue niyan. Mga cat's eye, mga ilaw sa karsada na pinagkakitaan po yata at mga flood control at kung ano-ano mga construction pa. Ito po mga tambay, yung itinago ko ang asawa ko, mga kabayan. Paano ko rin po din natin to? Nawala na po pala mga kabayan. Yung itinago ang asawa, nawala na. Dahil na itago na. Tingnan po natin. Kung pala... Karamihan po, yung dati lang, pero matindi na po yun, yung mga audit. si hindi man lumabas. Yan po mga kabayan. Malinaw naman po at hindi na po lumabas mga kabayan. Yan po ang sinasabi nga po natin. Inamin naman po ni Luistro doon po sa video na pinalabas po ni Karen Davila na talagang itinago niya po ang kanyang asawa, mga kabayan, na sangkot po doon sa aligasyon ng rape. Pero itinago. Dahil daw po, gawa-gawa lang daw po yon. Yung akusasyon, gawa-gawa. Bakit mo itinago? Kung walang kasalanan ng asawa mo. Kung gawa-gawa lang yon, yung issue na yon, bakit mo tinago? Hindi po ba? Wala naman palang kasalanan.
Pero nagawa na po nila ng paraan. Naabsuelto na po yata. Dahil, alam na pera-pera kaya? Mga kababayan, nasa kapangyarihan? Hindi kaya? Mga kababayan, yan po ang isa po na problema sa ating bansa. Pagka nasa kapangyarihan ka, may pera, piskal ka pa, abogado ka pa, marami ka pang pera, ang lahat ay kaya mong baluktutin, lalong-lalo na kung may issue ka pa ng korupsyon. Hindi po ba? Alam naman po ng mga kababayan natin yan. Sa Batangas, lalong-lalo po sa kanyang distrito. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga po sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, sige, mag-file ka ng kaso, libel. Handang-handa si Atty. Rowena Guanzon. Pero siya, talaga pong sinasabi niya, tahasan po niyang binabatikos itong si Luistro, mag-resign ka na at dapat sa'yo ay madisbar pa dahil sa mga pinaggagawa mo nung panahon na may issue ang iyong asawa. Itinago mo ang iyong asawa sa kabila ng ikaw ay isang piskal at isang abogado at isa kang politiko. Nagtatago ka ng isang may kaso, pinagbibintangan, dapat ay humarap sa korte. Pero dahil isa kang matinding abogado at piskal, naprotektahan mo ang asawa mo. Hindi po ba? At lalabas naman po talaga lahat yan. May tamang panahon po mga kababayan, dito po sa issue po ni Congressman Luistro. May tamang panahon po sa mga taong yan. Lalong-lalo po yung issue po nila na isang damukal na insertion, allocable, mga flood control, may cat's eye pa, may mga tulay pa, may mga karsada pa, umano. Maiimbestigahan po yan sa tamang panahon. Kaya nga po hindi nagbibitaw yan. Diyan po sa Kongreso. Yung pinaka hawak niyang committee ay siya po ang i-impeach sa Vice President. Hindi po ba? Yung committee po ng Justice dyan sa House of Representatives. Hawak niya. Kaya nga pinagbibitaw nga ni Rowena Guanzon, ni Atty. Guanzon. Bakit? Yan ang hinawakan mong committee? Bias ka na riyan. Bias ka na agad. Hindi po ba? At wala kang kredibilidad na hawakan mo yan. Ayon kay Atty. Guanzon. Totoo naman. Unang-una, puro yung namumuliti ka sa Vice President at may sariling interes sa mangyayari sa impeachment. Dahil una-una, sila yung may issue ng isang damukal na pagnanakaw sa ating bayan. Pero sila po ang mag-i-impeach. Yan na po ang lakaran pagka po ang gobyerno ay salot. Baliktad na po umano. Ang gobyerno po ay hindi na po yata nakakatulong sa taong bayan. Bagkus ay nagiging salot pa sa taong bayan. Lalong-lalo po yata ang mga nakaupo sa panahon ngayon. Hindi naman po lahat. Mayroon pa naman po natitirang matitinurian. Pero ang majority po ay naging salot na po umano ng bayan. Hindi po ba? Dahil po sa isang damukal na pagnanakaw nila umano. Yan po mga kababayan, ang tahasa pong batikos at banat ni Atty. Rowena Guanzon sa napakakapal daw pong pagmumuka na ayaw pang mag-resign at dapat pa raw pong madisbar dahil sa ginawa sa pagtatago sa kanyang asawa. At sana rin po ay kasuhan po at dalhin po sa Korte Suprema ni Atty. Guanzon ito pong issue ng disbarment mga kabayan para po madisbar ayon po kay Atty. Rowena Guanzon. Sana po ipangunahan din po nila mga kabayan dahil po kung yan po ay talagang lumabag sa ating pong batas ay kailangan pong panagutan yan hanggat maaari. Kung kailangan mo madisbar
Katulad po ni Gadon. Di po ba si Larry Gadon na disbar na? Hindi po ba? Sana po mangyari din po yan yung sinasabi ni Atty. Guanzon. At sana rin po sa mga darating na panahon ay mabuksan pong muli ang issue po ng kaso ng asawa niyan. Lalong-lalo po pagka ang Vice President na po ang presidente ng bansa. Hindi po ba mga kababayan? At inaasahan naman po natin na hindi po magbibitiw yan sa kanyang posisyon dyan sa Kongreso. Dahil nga po, lights, camera, action! Naka-script na po yan. Scripted na po yan, umano. Hindi po ba? Dahil kung hindi po script yan, saan ka ba naman nakakita? Ang issue po ng korupsyon na trilyon at daan-daang bilyon ay nasa administrasyon, samantalang ang i-impeach nila ay yung ginigipit pa sa budget at yung confidential fund na galing pa mismo sa Pangulo at yung confidential sa DepEd na ginamit po yan sa mga makakaliwang grupo na nire-recruit ng mga anak natin sa mga eskwelahan nung panahon siya ay DepEd Secretary. Hindi po ba? Nakita naman po natin kung sino po ang nag-i-impeach. Puro makakaliwang grupo umano. Hindi po ba? At kasama po ang mga magnanakaw na mga politiko umano. Hindi po ba, Jinky Luistro? Nagtatanong lang po. Maraming salamat po, Atty. Guanzon. Thank you po sa inyo. At sana po ay mag-iingat din po kayo, Atty. Guanzon. Ingat-ingat po dahil matindi po sa panahon po natin ngayon. Napakadali po nila magkaso. Lalong-lalo po kung ito ay nagiging tinik sa kanila. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo lahat. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, kay ako si Pilam, si Gay at Sena, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Jesus Beldapena, at kay Eric Hershon ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At siyempre po mga kabayan, yung lagi po natin ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayo magkaisa na manalangin at magdasal para po sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Kasama po ang ating Vice President at ang dating Pangulo na madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At siyempre po mga kabayan, taste lang po tayo. Taste lang po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.